Amen. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon unang-una sa paggabay niya sa akin sa school. Ayun. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil meron akong mga kaibigan na mayroong motor. Sinasabay nila ako papunta ng PMR. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa mga taong ginagamit niya para mapadali yung papunta ko sa PMR kasi po pagka minsan nagko-commute po is napaka-hassle talaga, lalo na pagka nag-aantay yung jeep ng mga pasahero, sobrang tagal. Ayun, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa blessings na natatanggap namin sa araw-araw and lalo na po sa akin sa mga pangbaon. And nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa paggabay niya sa family ko and sa bawat isa sa amin. Ayun, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Kaya dapat ko nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na pagbabay sa amin at pulang natin na po siya. Ako rin, nakain namin ang pasalamat sa Panginoon. Nagpapasalamat din po sa Panginoon sa patuloy na pagbabay sa amin at sa school. Nagpapasalamat sa araw-araw. Nagpapasalamat din po sa Panginoon sa araw-araw na nakakaraos kami kahit sinarapan ang pagpapasalamat ngayon. Ayun ang pag-ibagay ko ng pagpapasalamat sa Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako naman, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa natapos na isang linggo. Salamat sa Panginoon kasi mula last week, araw-araw na kami nakakapagbasa ng Bible. At yung topic namin is about creation. Tapos, mas marami akong natutunan, iba't ibang mga point of view, bawat verse. Salamat sa Panginoon sa buhay ni Ate Ai kasi siya talaga ang nagsabi sa amin na ibalik namin yung devotion namin at maging routine ng araw-araw namin buhay. Salamat sa Panginoon sa patuloy ng pagkilos sa buhay ng bawat isa at sa patuloy na paggabay niya sa pamilya namin. Salamat sa Panginoon sa patuloy na provision niya sa araw-araw at sa pag-iingat. Salamat din sa Panginoon sa pag-iingat kay Pao at training na siya. Although hindi align, pinapasok niya ngayon sa pero nag-start na siyang gumising ng maaga. Nakapumaalis na siya ng bahay. Nakikipag-iga ko na rin sa iba. Kasi kapag nakikita ko siya na nasa bahay lang, parang, pag tinatawagan ko siya, laging, asa ka? Gusto ko sabihin niya naman, busy ako, hindi kaya pasok ako. Kaya hindi niya nasagot yung tawag ko dahil may pasok na siya. Salamat sa Panginoon kasi hindi niya na siya sumasagot yung tawag. Ibig sabihin, nasa training na siya, busy na siya. Salamat sa Panginoon sa patuloy ng pag-iingat sa pamilya namin. Kaya binabalik ko lahat ng papuri at pasasalamat sa kanya lamang. Nagpupuri nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nakakatenda ko. Nung nakaraan ako naka-attend kasi sa akong ulo. Parang halo-halo na yung kasi malapit na yung matapos yung training namin. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi magiging successful yung pag-aaral ko ng caregiver. Kasi ko siya, matapos ko siya. Konting kempot na thank you Lord talaga. Tapos, yun nga, nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi yung sa tulong ni Ate Ai, yun nga, hindi ako nakapagsimba ng nakaraang linggo kasi na-SBN mo ako. Ayun nga,
sorry na lang ginawa kay Ate Ay kasi medyo ako naka-attend din yung mga natin, CG namin. Tapos yun, nagpapasalamat din ako kasi ginamit si Ate Ay na guide namin para matutunan ko yung pagbabasa ng Bible din. Na-stop din kasi ako na tapos ngayon natutuloy-tuloy kasi si Ate Ay ko makakalimutan yung manlima, day 5 na. Ayan na, late ka na naman. Pinaalala ko lang, ayun, nagbabalik ako ng pabuhay ko salamat sa Panginoon sa lahat ng blessing namin sa pamilya, pati na rin sa ating lahat na narito ngayon. At ganoon din sa mga taong wala pa sa kaligtasan at kabutihan din mga sa isa. Yun. Ngayon, nagpapasalamat ako sa Panginoon at nagbabalik ng papuri. Yun lang. Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po rin nagpapasalamat sa Panginoon sa araw-araw na pag-iingat po niya sa pamilya ko at sa pag-ubay niya sa mga anak ko sa pag-aaral. Kasi si Clyde at si Chantal, sila na lang pumapasok sa school na hatid na lang po niya sa sakayan. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa buhay ni Sis Marilu at nakauwi na po siya kagabi. Nagpupulot po at sa kagalingan po niya at hindi pa po nakatatanggal yung dito niya sa para check-up para tatanggalin sa ating ni Sis Marilu. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa araw-araw na paggabay at sa pagbabasa ng Bible. Yun. Lagi paalala sa amin ni Ma'am Ay na huwag niyong kaligtaan ang pagbabasa ng Bible kasi doon makikita mo lahat ng sinasabi ng Panginoon at mararanasan mo at sa aming pamilya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sa patuloy po namin family devotion kahit na minsan hindi namin nagawa pero hindi po pwedeng big na wala kami family devotion kasi laging nagpapaalala sa amin yung mga maliliit namin anak na family devotion. Yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sa pamamagitan ng mga anak namin maliliit may na ginagabayan kami bilang magulang nila na family devotion na. At nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nung nakaraang gabi patulog na kami sa sayo na sa likod ng mainit na tubig. Gawin siya dito ng aso. Ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi patulog na kami umakyat sa taas, tapos si kuya niya, yung palang Milo, sumalubong siya, kaya ito may paso sa likod. At nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yun lang po ang nangyari sa kanya, hindi sa mukha. At sa kapatid ko, pag sabi ko sa kanya na walang pambiling gamot, ayun, bumili agad siya ng ointment para sa sugat ni Clyde. Yun. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi nagkadalawang isip lagi ang kapatid ko pag sabi ako na wala ako, nandiyan po siya sa akin at sa mga pamangkin niya, siyempre number 1, nagbabalik ako ng papuri sa Panginoon kasi kundi dahil sa Panginoon, wala po tayo dito sa nagbabalik papuri ako sa Panginoon. Ay, nagpulit ko pasalamat ako sa Panginoon sa buong isang linggo na sa mga nakalipas na ilang araw sa patuloy niyong kagabay, pag-ingat sa bawat isa sa amin at nagpulit ko pasalamat sa Panginoon sa araw-araw niyang pag-ibig at katapatan sa bawat isa sa amin ay nagpupulot ko pa sa akin ng Panginoon sa patuloy niyang pag-iingat at pagprotekta sa amin sa sakit at sa kapamakan.
at nagpupulit ko pasalamat din ako sa Panginoon sa paggabay niya rin sa akin sa pagbabasa at aral ng kanyang salita. Doon pa rin ako sa James kasama ng may libro akong or literacy na ay nagihimay or na makatulong sa akin sa papalalim sa Book of James. Kaya nabubuhay ko sa akin ng Panginoon din sa patuloy niyang pagpapahirap sa akin sa pag-aaral na alam kong makuha at nabubuhay ko pa sa akin ng Panginoon at lumalapit ng Panginoon na hindi lang sa pagkukuha ng aral sa akin, kundi rin sa pag-a-apply sa akin ng mga sinasabi sa akin ng Panginoon. Kaya sa libro na yun is doon pa lang ako doon sa attitude to embrace. Doon pa lang ako sa chapter na yun. Kaya doon is depende sa atin o sa atin kung paano natin i-approach yung pagsubok natin kung kung i-consider ba natin siya na pure joy katulad sa verse 1 or verse 2 verse 1 ito ng Book of James. Kung i-consider natin kung pure joy o pagpapahirap sa atin ng Diyos. Kaya yun yung sinasabi ko ng mga, sinasabi ko na yung victim na kino-consider nila as a paghihirap sa kanilang Diyos. Kaya ang resulta nun is lumalayo o nagtatanong sila ng God. Kaya ang attitude ng survivor is kino-consider nila na pure joy kasi ang consider nito is result in perseverance of your faith. And ayun, nagpupulit ko sa Panginoon sa pagsasama niya sa akin sa pagbasa at pag-aaral ng kanyang binigay na libro. Ngayon, pinabalik na lahat na ito. Salamat sa Panginoon. Pwede lang ha. Pag-iingat ha. Nagbubay yung ipabasalamat ba ako ng Lord na ginagabayan po kami sa pag-ibig ng mga anak para po sa school. Ginagabay po kami sa pagkasasagot kasi marami po kami mga project. Hindi po pa nakakagawa kasi mga group or individual project po sila. Pero nakagawa naman po ako, nakasag ko po. Iniingat din po sa pagsasagot po, sa pag-ibig po. Ginagabay po kami sa mga school. Sa nanay ko din po, nagtatrabaho para sa amin po. Nagpapasalamat po ako na po kami binibigyan po kami ng nag-birthday po para sa school. Monday to Thursday lang po kami kasi. Tapos nagpapasalamat po ako. Alright. Okay. Excited. Next. Ready to more good. Sana. Tayo po'y tumayo at tayo po ay lumawit sa Panginoon.
Mayroon lang akong
Purihin po ang Panginoon. Magandang po sa lahat. Salamat po sa Panginoon. Salamat sa Panginoon sa pagkabay po niya sa amin sa linggo po ng biyaya ng Panginoon at sa Panginoon na laging ginagabay niya sa pasok, sa part-time jobs, tapos yung mga lahat na rin na nagiging maayos, tapos yung salita ko ilahin ng Panginoon sa akin at na may bibigyan din ng maayos sa atin sa kalagitnaan at maging rin po sa atin na yung pananampalataya na meron po tayo is mapagtibay at ma-refresh sa ating buhay. At ang devotion message ko po ay makikita po natin sa Matthew chapter 14 verses 22 to 23. Ito po ay isang sitwasyon sa buhay ng mga alagad ng ating Panginoong Jesus sa mga apostol. Sabi nga, pagkatapos ay pinasakay niya agad ang kanyang mga alagad sa bangka at pinauunan niya sa kabilang ibayo habang pinapauwi niya ang maraming tao. Pagkatapos niyang pauwi ang maraming tao, ay umakit siya mag-isa sa bundok upang manalangin pagsapit ng gabi. Siya ay nararaw na isa. Ngunit ang bangka, ang mga sandaling iyon ay malayo na sa galabas niya. Dahil naampas ng mga alon sapagkat salungat sa kanila hangin. Ito siya, nakasakay doon yung mga alagad. Sa madaling araw na lumapit siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita ng mga alagad na siya lumalakad sa ibabaw ng dagat, nasindak sila na nagsasabing multo, nagsigawan sila sa takot. Ngunit nagsinta kaagad sa kanila si Jesus na nagsasabing nakasan niyo ang loob ako ito, huwag kayong matakot. Sumunod sa kanya si Pedro at nagsasabi, Panginoon, kung ikaw yan, ipagtutos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. Sinabi niya, halika, kaya't bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, natakot siya at siya ay papadubog na sumigaw sa Panginoon, ilagkas mo ako. Inabot kaagad ni Jesus ang kamay niya, tinawakan siya na sinasabi, o ikaw na mali ang pananampalataya, bakit ka nanalilangan? Nang sumakay na sila sa bangka, ito ng hangin. Sinumbat siya ng mga nasa bangka ng sabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Buhay at pasalamatan ng Panginoon. At ang ating topic po is overcoming doubt. That faith is in the feeling, is in the choice to trust God regardless of what you see. Makikinata yung pananampalataya ni Peter. No? At may kapares itong sitwasyon doon sa Bible na makikita naman natin dito sa Matthew chapter 8 verses 23 to 27 kung saan kasama rin nila ang Panginoon Diyos sa bangka parehas na may malalakas na hangin at alon na dumarating sa kanila. Ang kaibahan lamang ay ang mga alagad ang naririto na magkakasama. Parehas na takot. Pero ngayon, manong kasama nga nila yung Panginoon, meron ng pagkatakot sa kanila. Tapos, ngayon naman, sila lang, hindi parang mas nagagawin yung pagkaano nila sa sarili nila takot, yung pagdududa sa ginagawa nila. Kaya, nung talagang nakita nila yung Panginoong Diyos, yung napasigaw sila ng kulto. Kasi nga, parang sobrang mix, na nila hindi na gagawin.
At dito po tuturo po natin ang pansin sa mga verses na 28 up to 33. Sabi, God na, and Peter answered to the Lord, if it's you, command me to come on to you. So he said, come. No? So, makikita naman natin doon yung pagaling lang. Pero, sinabi ng Panginoon na siya nga, nagpakilala siya, na-build up naman din, na-refresh sa buhay ni Pedro yung kanyang pananampalataya kung saan tinulungan sila ng Panginoong Diyos na magpalayas ang mga masasamang espiritu, magpagaling ng mga tao. Kaya, yung condition ng kanyang puso yung kanyang pananampalataya is mas tumibay. Nakita natin na mas tumibay. Kasi nga, alam niya na sabihin mo lang naman na lumapit ako sa iyo. At yun na yung kanyang ginawa. At ano nangyari doon? And when Peter had gone down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. So, this is a wonderful picture of walking in faith. So, kung wala yung pananampalataya ni Pedro, magagawa po ba kaya na ito bagay na ito, makakalakad sa tubig? No? Nakita natin doon yung bagay na maaaring hindi kaya isipin ng tao na magagawa lamang ng pananampalataya. Peter showed that he was able to miraculously as long as he looked to Jesus. So, minsan sa buhay din natin, yung mga bagay na hindi natin inaasahan, hindi natin inaakala. But when we look to Jesus, tapos mapapasabi ng thank you Lord talaga kasi yung pananampalataya na meron tayo na nasa Panginoon, na siya makakagawa ng bagay na kahit na napaka-imposible is mangyayari by our faith. And we must look unto Him. Dahil sa ganon, yung pananampalataya ay hindi mawawala kagad o hindi mababaling. Pero, yung may nangyari ba? When he saw the wind was boisterous, he was afraid and beginning to sink. O bigla na siya, nung na-distract na siya, nandun na yung nabaling na yung pagtuturo niya ng pansin na wala na din sa Panginoon is nagsimula na lumabog siya sa tubig and he cried out, Lord, save me. So, even when Peter failed, Jesus was there to save him. Kahit na nagkakamali, parang tayo rin minsan, sa mga pagkakataon na nagkakamali tayo, that will feel down. Laging nandiyan yung Panginoon Diyos na nakaagapay sa atin. Sometimes we distract by means of our choice. Kasi nawawala yung focus natin sa Panginoon. Pero yung distractions, minsan, parang naman natin na nabibigyan kasi natin siya ng importansya. Kasi nung unang naglalakad si Peter sa dagat, di ba? Nakapaglakad siya towards to Jesus. Tapos, yung distraction na nangyari sa kanya is nawala yung kapangyarihan ng Panginoon sa kanya. Kasi mas nakataon siya doon sa problema kinakaharap niya. Yun yung naging dahilan kung bakit siya unti-unting lumulubog. And Jesus went and brought Peter back to the boat. Binalik na siya na sa baka. And immediately, Jesus stretched out his hand and caught him. Kinuha na siya. And said to him, "Oh, you little faith." So pagkaligtas sa kanya, sinabi naman sa kanya, he spoke to Peter about his little faith. This little faith that led to the down and destruction and made Peter sink under the wind and the waves. So makikita natin ito yung
maliit na pananampalataya once we distract ourselves, once we hinayaan natin na ma-distract tayo sa mga bagay na nangyayari sa atin, sa nangyayari sa paligid natin, yung maliit na pananampalataya is pwedeng mawala na makakalimutan natin kung anong kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa buhay natin, kung paano anong mga ginawa niya sa buhay natin. And Peter here shows the weakness of little faith. So little faith is often found in places where we might expect great faith. And little faith is far too eager for signs. And little faith have to have a high option in its own power. And little faith is too much affected by its surrounding. So, yung pananampalatayang nabibuild up sa atin ng Panginoon na pilit na ipinalaman and hinayaan natin yung distractions na umagawa ng pananampalataya yun. And makakapagpahina talaga yun sa atin. So, what we must do dun sa ating little faith na meron tayo. Diba, hindi natin sinasabi na maliit na pananampalataya is walang bearing. Yung may parable din tungkol dun sa buto ng mustasa na even small seed. No, basta true and genuine faith. So, paano naman natin mapapalakas yung little faith niyon? In turn, yung little faith into faith is through faith. O gawin natin siyang genuine. Gawin totoo yung parang faith will obey the word of Jesus. Pananampalatayang sumusunod sa salita ng Panginoon. At faith struggles to come to Jesus. Yung maliit na pananampalataya na yun lang yung pinakahawakan natin sa gano'n. Yun magiging sandigan natin para lumapit tayo sa Panginoon. Dahil alam natin na wherein kapag tayo nasa struggles sa ating buhay, siya lang yung natin magiging sandigan. Just like Peter, yung agad na tumulong sa kanya. And little faith will pray when he is in trouble. So, kapag yung pananampalataya genuine o yung tunay na pananampalataya meron tayo, is magiging naman natin siya sa mga pagsubok na pinagdadaanan. Katulad yung yung nangyari ng sismal na dahil sa pananampalataya sa Panginoon, she overcome and patuloy siyang sinusustain ng Panginoon sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, through others. Nang sa gano'n, maramdaman niya palagi yung pag-ibig ng Panginoon sa kanya. And anong itinanong sa kanya ng ating Panginoon? Why did you doubt? So, sa buhay din po ba natin, tinanong natin ang ating sarili, what was there good reason for you doubt? O may maganda pang rason bakit nagdududa o nag-alinlangan sa ating pananampalataya sa Panginoon? We search our hearts na, bakit ba ako nagkakaroon ng rason? Bakit hindi ako maniniwala? Bakit hindi ako magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon? Or was there any good excuse for it? Kasi sa akin, sa sarili ko rin, sa akin, na minsan ang isip ko, bakit yung faith meron ako is parang hindi yung persecute sa akin. Pero, tapos, iniisip ko, bakit hindi naman yun yung point na gusto ng Panginoon Diyos sa buhay ko. Alam ko, pananampalataya pinibigay sa akin ng Diyos is to comfort me in times of troubles, in times of hardship sa aking buhay. Yun yung naging, bakit ko rin siya pinagdududahan? And did any good come from your doubt? May maganda bang may dudulot yung pagdududa natin sa Panginoon? Ano ko rin na sisalit ko na.
yung ginagawa ng pagbabago sa akin ng Panginoon sa aking buhay, sa aking pamilya, na pati po noon pa ako sumunod sa Panginoon, para mas lalo lubos ko siya makilala sa aking buhay. And lastly, and when we dig on the boat, the wind ceased, then those who were in the boat came and worshipped Him. Truly, you are the Son of God. They moved quickly from fearing the storm to worshiping Jesus. So this was logical reaction considering the power Jesus showed in walking on the water and the love He showed in taking care of sinking Peter. So tayo, yung papuri natin sa Panginoon once na pagtagumpay natin yung mga bagay na nagpapahinga sa atin. Ano mapapasabi natin, Lord? And waiting between faith and doubt makes for a tired Christian. Sa pagdududa, sa pananampalataya, kapag tayo nag-ubay o siya pananampalataya daw, tapos tayo rin yung napapagod. And if we are fears from, we must first decide to act out of obedience rather than make choices according to our feelings. So, yung pag-aaral natin at yung takot natin, is magsisimula yan kung paano yung obedience na susundin natin at hindi yung kung ano lang tayo dahil we're of our feelings na nararamdaman kung bakit sinusundan. Peter walked on the water because he chose to proceed by trust instead or by reason. Likewise, for our faith to strengthen, we must recognize that believing God is a choice. So, si Peter ay nagakad sa tubig dahil pinili niyang magpatuloy sa pamamagitan ng pagtitiwala sa halip na rason. Ganyan din tayo upang lumakas ang ating pananampalataya. Dapat natin pinalangin ng pagtitiwala sa Diyos sa isang pagpili. So, we have our choose to ano ba yung gagawin natin na pagsunod. And secondly, action of faithful believers is to concentrate on God. Ang pangalawa pa ay isang dapat na mananampalataya ay pagtuon sa Diyos. Otherwise, when we look our circumstances, we are restricted to our own limited view of the situation. Kung doon tayo nakatingin sa circumstances natin sa buhay, yung mga pinagdadaanan natin, hindi natin makikita yung kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. At kasi nga tayo ay limitado, but our God is infinite God. So, yung pananampalataya ng is ilagang natin sa atin. Peter's feet stays on the water surface as long as he was staring at Jesus. So, in our journey sa ating paglakad sa ating Panginoon, nakakalaman natin, like Peter na nakatuon sa ating Panginoon Jesus, yung pananampalataya meron po tayo, nang sa ganoon, hindi tayo magkaroon ng paglubog. But the moment focus on the wind's violence, bibigyan to si hindi maging katulad ng nangyari kay Peter na out of focus, na out of natin yung pag-ilos ng Panginoon sa ating buwan. And finally, a good way to maintain our focus on the Lord is by keeping our mind in the Word. So, yung pananatilan natin puso't isipan sa salita ng Panginoon Diyos. At yun yung magsilbi natin gabayan kung paano hindi yung pananampalatayang maliit na nabubuo sa atin is hindi siya overwhelmed ng distractions. And the Scripture will remind us of God's faithfulness and help us overcome worries in those moments when it would be easy to lose sight of the truth. Sabi, ang kasulatan ay magpapaalala sa atin
ng katapatan ng Diyos na tutulong sa atin. No, kasi nga, limited tayo, limited yung mga kaya natin. Siya mismo, tutulong sa atin ng mga basa, ng mga lalahin, sa mga sandaling madali tayo mawalan ng pananaw sa katotohanan. So, pumili kang maniwala na ang Panginoon ay kikilos para sa iyong kapakanan. Sabi natin sa Isaiah chapter 64 verse 4. At ito ng iyong pansin sa Kanya. Tutulungan Kanya ayon sa Kanyang pangako at paparamdam ng iyong matatag na pananampalataya. At tayo po'y manalangin. Naman Diyos, salamat sa iyong kapiting loob. Salamat sa iyong mga salita na hindi sa bigat po namin in times of trouble, in times of distractions. Panginoon, help us, O Lord, to focus our sight on you towards to victory of your mission in our lives, O Panginoon. Help us, O Lord, na mapagtagumpayan ng mga balakid na dumarating sa aming buhay. Hadlang, Panginoon, sa aming pamilya, sa aming kapaligiran, lalo na po sa aming sarili, Panginoon. Ito po ang may control na lahat ng bagay. Sa iyo namin pinagkakatiwala at hindi naman mapupulit na sila sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maraming salamat sa magandang mensahe at po natin na. Okay. Ganun ba? Magandang balita muli sa ating lahat mula sa Panginoon. Dahon na po tayo sa ating prayer concern. Bilang. Bilang na tayo. 1. Closing prayer natin sa LA. Pwede na ba yung iba? Pwede natin yung pagyuhan, si Inday. Nasa bahay namin yung bagyo eh. Ngayon, may bagyo ba kayo sa bahay? Meron, Inday. Inday lang. At pray natin sa Sunday, yung ating congregation. Go, 3. 4.
14, 15. 16. Number 4 to. What? And number 4. What? What?
Lord, tayo po lahat tayo tumayo pang manalangin. Lord, maraming salamat po sa gabi ito na muli kami nakinig ng iyong salita, Lord. Lord, nawa Lord, ang bawat isa sa amin ay hindi maging katulad ni Peter, Lord, na nag-doubt sa panalangin o pananampalataya na magtiwala at mag-focus lamang kay Jesus, Lord. Nawa Lord, ang bawat isa ay bigyan nyo ng knowledge and wisdom and self-awareness sa araw-araw nilang decision, Lord. Kung ito man ay nakakabuti or isipin din nila po ito bago nila gawin, Lord. Nawa Lord, sa tulong ni Lord ay bigyan nyo kami ng knowledge and wisdom sa pag-iisip, Lord, na kung tama ba ito. I love for listening to Amen. Amen. God bless us.